Latest mula sa Malacanang, arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, actually dahil sa mga ugong na yan kaya natanong ang palasyo. Pero ayaw pa ng Malacanang na magsalita kung may aasahang pagbabago sa gabinete. Iyan ay matapos na ang mag-lapse ang one-year appointment ban sa mga kumandidato noong 2020 o 2025 midterm elections. Tumanggi si Palace Press Officer Claire Castro na sabihin kung mayroon at kung sino-sino ang itatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa gabinete mula sa mga tumakbo pero natalo sa nakaraang halalan. Hindi rin ito kinumpirma kung may nangyayaring mga pag-uusap tungkol dito. Ayon kay Castro, ayaw niyang pangunahan ang Pangulo, kaya magbibigay na lang daw siya ng listahan kapag meron na. Kabilang nga sa mga lumutang na pangalan, si dating Interior Secretary Benhur Abalos na sinasabing itatalaga sa DOJ. Ang iba pang kandidato ng administrasyon na hindi pinalad noong eleksyon ay sina dating Senator Francis Tolentino, dating Mayor Abby Binay, dating Senator Manny Pacquiao at dating Senator Bong Revilla na nakakulong ngayon matapos madawit sa anomalya sa flood control project. Okay? Let, pwedeng pagkasabi ka Auntie Claire kay Presidente, ayan, pangunahan ko na, ayan. Pwede ba unahin yung Department of Health na? Di ba? Mukhang matagal mo ng ano yan, Lakay. Actually, matatag. Actually, hindi lang ako, pati mga doktor, ayan, pati mga mismo taga-DOH, ayan, takot lang sila nga magsalita, pinapaabot lang sa ating mga bubit, ayan. Oo, Lakay, kaya dati pa rin na lumulutang rin, di ba, ang sa DOH na magkakaroon ng pagbabago pero wala pa sa ngayon. Magaling kasing sumipsip Ayan, kita mo yung mobile clinic, ha? Ayan, kita mo, 1 year pa lang wala na. Di mo na makita yung mga mobile clinic na ipinamudmud nationwide. Ayan, binigay kay First Lady, Ma'am, eto, gawin nating project po ninyo, Madam First Lady. Ayan, siyempre, tuntua din ng First Lady. Ayan, ayun pala, strategy din ng Health Secretary. Ayan. Lalo't nagbabalak bang tumakbong senador? Diyos ko po. Abay, Secretary TH, ayan, trying hard talaga, ano? Secretary TH, pwede po ba pwede bang araw-arawin po nyo? Kahit na once a week lang, ha? Pasyalan nyo po yung ating mga government hospitals. Diyos ko, kawawa po ang ating mga kababayan, lalo po ang mga senior citizens, mga matatanda. Ayan, hindi po naasikaso ang haba-haba ng pila. Ayan, kaya tuloy yung ating reporter na si senior na pala si Boy Gonzales. Ayan, nagpalipat-lipat po ng mantay, apat na hospital po mabigyan dahil siyempre malapit sa kanila kasi yung government hospital. Di siyempre ang tendency doon dadalhin kaagad. Ang laki-laking ospital, kulang ng mga equipments. Ayan, may ano ba yun? CT scan lang. Ayan, may CT scan nga, ala namang operator. Diyos ko, ano ba yan? Ni walang oxygen. Titinghap-tinghap na, titigok-tigok na yung pasyente, wala man lang maibigay na oxygen. Ayan, so siguro, Mr. President, kailan na po nga magbago din ng secretary sa Department of Health para hindi po tayo nakabili ng mga pa-expire na mga gamot na bilyones ang halaga. Ayan, yung malapit na mag-expire at saka mga placebong gamot. Kaya pala hindi gumagaling mga pasyente. Araw-araw nakapila dun sa mga health center. Mga gamot pala dyan, placebo, arena, bayan. So anyway, nasa ombudsman na yan, Miss Let. Hintayin na lang natin. Fourth week yan. Sana fourth week. Kung abangan natin kung mayroong mga pagbabago nga sa gabinet. Pero ang maugong Secretary Benhur, ayan, si Senator Tolentino, saan dadalhin? Wala pa, Lakay. Wala pa silang binabanggit. Actually, ang nababanggit ang mga ahensya, di ba, Lakay, lumutang yung sa DILG, DICT, ayan. Kabago-bago lang ni Sec John Vic. Babalik daw sa Cavite yata, mag-governor. Oo, yun yung binabanggit niya, mukhang namimiss yung Cavite. Pero ano lang naman yun, mga nasabi nila. Okay. So ano yung schedule ng presidente ngayong araw ng Miyerkules, Miss Let?
Ngayong araw, Lakay, ngayong umaga mayroon ulit siya mga private meeting at mamayang hapon ay may makikipagpulong rin siya sa health sector ng Private Sector Advisory Ayun, Council. health sector, ha? Ayan. Dapat talaga, pwede ba huwag na si Secretary TH trying hard na? Yung mga undersecretaries na lang siguro, ayan, trying hard na maging senador. Ayan, pagkatapos gusto magtrabaho yung kanilang mga USEC, binabawalan, ayaw pumogi yung mga undersecretaries. Gusto niya sana ang pogi. Oo. Ay, hindi ba dapat sama-samang nagtatrabaho? Kaya nga, yung isang bubit natin, undersecretary, eto nga, ang ganda ng mga proposal namin, pagdating sa kanya, pagka hindi sa kanya manggagaling, ayaw. Ayan. Paano ka magtatrabaho? Pagka magtatrabaho, makakainitan. Baka daw nagpapapogi kami. Ganun ba style niyan? Ay, nako talaga. Hindi team player, Mr. President, kaya dapat palitan na po siguro. Lakay. At ang health sector ay isa sa mahalagang sektor para sa mga Pilipino. Di ba? Sabi nga nila, napakahirap magkasakit, lalo na sa Pilipinas. Ay, Kaya yan yung dapat sinabi mo. tinututukan. Anyway, Ms. Let, ano na ang reaksyon ng Presidente sa apila ni Senator Bato na wag siyang i-turn over sa The Hague, sa ICC? Alam mo, Lakay, ang sabi ng palasyo dyan, bagamat hindi si Pangulong Marcos, ang sabi ni Jose Castro kahapon ay yung pagbibigay ng proteksyon ay para naman sa lahat ng Pilipino. Kaya kung maaresto si Senator Bato, ang binabanggit titiyakin na maibibigay ng pamahalaan ang lahat ng karapatan niya bilang akusado. Wala bang patawag sa ilang senador? Wala pa naman sa ngayon, Lakay. Kasi bagong leadership na, no? Kaya nga. Inaasahang walang magiging pagbabago doon sa mga priority measures na isinusulong ng Presidente, pero yung pakikipag-usap sa bagong liderato, wala pang ganyan sa ngayon, Lakay. Siguro hindi kakausap yung bagong liderato kasi may hit back daw ang parang love radio lang yung pagkalinggo. Hit back. Mga oldies. Ayan. May hit back daw. Baka ilang linggo o kaya ilang days, ilang weeks, ha? Baka bago daw magbago ang liderato na naman. Kasi meron nang naka-file na dun sa ombudsman. Baka ito ang fourth wave, ha? Yung mga nagkamali yata ng taya. Ayan. Paano yung mga may kaso? Ayan. Yung mga inirekomendang kasuhan. Baka mamaya maibalik sa oblo ang mga yan. Di kulang na ang boto. Ayan, di naman ako yung 13 ulit. So, yan aabangan natin. Kaabang-abang talaga ang mga susunod pa na pangyayari. Marami pa action ang mangyayari sa Senado. Walang kung magkakaroon pa ng habulan dyan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Lat. Good morning. Balik sa Lakay. Daming